Dear Ate Chiki, good evening po Ate Chiki. My name is Selena. Sumulat po ako to seek your insights o kahit anong mai-advise po ninyo sa akin kasi naa-anxious ako sa jowa ko. Okay naman po kami. Masaya kami and all and wala naman po kaming pinag-awayan o pinagdaraan ng problema ngayon except for the fact na malapit na po siyang umalis papuntang Brazil by October. 2 years na po ang relationship namin and not a single moment po na na-LDR kami or long distance relationship. We travel a lot. Almost every 2 months gumagala kami in and out of the country pero never kaming na-separate sa isa't isa. May regular jowa schedule din kami like during weekends, on weekdays po, pag pareho kaming on time, makapag-out from work, nakakapagkita kami para mag-dinner, ganyan, o nood ng movie. So yun po, naa-anxious po ako kasi parang ang laking challenge sa akin na magiging LDR kami for who knows how long. Sabi niya 2 years yung scholarship ng company pero posible na ma-extend yun for actual work deployment dun din sa Brazil. Dun po kasi yung naka-base yung mother company nila. He is a software engineer. From the beginning na dumating sa kanya yung offer na pag-usapan na po namin to. Sabi ko hindi ko naman siya pipigilan. In fact, ina-encourage ko nga siya kasi matagal na siyang nag-apply for that scholarship. Bale sa 3rd batch siya ngayon ng scholars. But of course, inopen ko rin sa kanya yung anxiety nun sa akin. Hindi naman po siya nagkukulang. I-reassure ako na magiging maayos pa rin kami despite the distance. He's also telling me na malaking parte ako ng decision niya to pursue it kasi gusto niyang makapag-establish na magandang future with me. So I'm not really sure bakit ako anxious, Ate Chiki. Naiiyak po ako talaga madalas kapag naiisip ko yun na magkakalayo kami. Ano po kayang pwede kong gawin to win over yung anxiety ko? Lalo na po ngayon, almost 4 months na lang, paalis na siya. Maraming salamat po at hanggang dito na lang po, Ate Chiki. Oy, ang tanong natin, no? Grabe, no? LDR, aka long distance relationship. Tapos pupunta ng Brazil si jowa. Ang Brazil ay minsan kasi pag dito gabi, umaga pa lang dun kasi advance tayo kung hindi ako nagkakamali, di ba? Ganyan, isa yan sa mga challenges ng long distance relationship. So, gets kita, Selena ng Cavite, no? Gets na gets kita, gets na gets ka ng mga naka-experience nito. Gets na gets ko kung bakit lalong anxious ka dahil 4 na buwan na lang at aalis na si jowa, di ba? Yung boyfriend mo. Meron na nga kayong, na-establish natin, no, na meron na kayong routine. Sabi mo nga, every 2 months kayo nagta-travel, whether sa Philippines, sa Pinas man yun, o international travel, basta nagbabakasyon kayo, pero laging magkasama, never magkahiwalay, di ba? So, ganun na yung routine ninyo. Pati jowa schedule nga, meron tong dalawang to di ba? Si Selena tsaka yung boyfriend niya. Sabi nga niya, kung on time sila mag-out ng office, ay nagdi-dinner sila, o kaya magmo-movie. So, establish na. Pero, eto na nga, yung fact, no? The fact of the matter is, magkakaroon sila ng long distance relationship. So, ibig sabihin, kailangan natin iset yung expectations para dito sa long distance relationship. Ano ibig sabihin yan? Ang expectations, meron din tayong expect the challenges ng long distance relationship. Talagang hindi mawawala ang challenge ng long distance relationship. Very basic po, mga kapatid, and especially Selena of Cavite. Communication. Mahirap ang communication. Baka hindi maging sapat yung communication nyo versus yung communication nyo dito. Kasi iba yung communication nyo dito Hindi lang kayo nagko-communicate through social media or messaging apps, pero nagkikita talaga kayo every time nga di ba? Na meron kayong jowa schedule talaga di ba? So pwedeng mabago yan or hindi pwede. Talagang mababago yan.
mababawasan yan. Tapos magiging video call na lang yan. Pwede kayong magkikita pero hindi nyo pwedeng hawakan yung isa't isa. Hindi kayo kumbaga in front of each other. So talagang mababawasan yan. At pwede rin kumonti pa yung oras nyo sa video call. Dahil meron kayong difference sa time zone. Diba? O pwedeng ganun. At syempre, ang problema doon, kung hindi mo kaharap yung tao, baka pwedeng meron kayong magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan o misunderstandings. Yan ang mahirap dyan. Isipin nyo nga, pag nagte-text lang kayo, di ba? Minsan na may misunderstand pa nga di ba? Kung walang, minsan pag meron kang sinabing okay lang sasabihin mo, parang galit ba to? Dahil hindi ka lang nag-emoticon na smiley face, di ba? O meron ng ganun, di ba? Misunderstood ka kaagad. What more kung magkalayo kayong dalawa, di ba? Tas iba-iba pa yung time zone nyo. May tiwala man kayo sa isa't isa. Pag magkalayo kayo, posible talaga maging insecure. At lahat po ng nagkahiwalay, hindi inihiwalay pala, nag-long distance relationship, I'm sure, more often than not, dumaan sila dito sa pagiging insecure. Kasi kung ano-ano yung nai-imagine nyo minsan nga, katabi nyo yung partner nyo, kung ano-ano nai-imagine nyo, di ba? Nandyan lang kayo sa bed nyo. Ikaw nagsi-cellphone, nakikita mo siya, parang may iniisip to. Sinong babaeng iniisip nito? Ganon, di ba? Pero, ang katotohanan, iniisip lang naman niya yung dream motor niya, yung dream kotse niya, ganun lang naman. O ang gagawin niya sa Roblox character niya, 'di ba? Ganun yung iniisip. Pero ikaw kung ano-ano na yung iniisip mo, katabi mo lang siya. 'Di ba? O, diyan papasok ang selos, 'di ba? Papasok na yung selos. Hindi mo kasi alam kung anong ginagawa niya. Hindi mo alam kung sino mga kasama niya sa lahat ng oras. Hindi mo alam kung sino magkakagusto sa kanya. Dahil napaka-good catch ng boyfriend mo. Hindi mo rin alam kung meron siyang magustuhan. Dahil hindi naman lahat ng tao na nakikita mo sa pictures niya ay sila lang yun. Meron pang iba na baka hindi mo nakikita. Kakainin ka ng selos. Yan yung mga challenge ng long distance relationship. So, syempre, dahil malayo siya, malungkot ka, di ba? Merong mga times na alam niyo siya yung tao na if something happens to you sa araw na ito, kunwari, masaya ka, sobrang saya ka, may achievement ka, o sobrang lungkot ka, siya yung gusto mong sabihan agad-agad. Pero paano mo sabihin yon agad-agad? Dahil iba-iba nga yung time zone nyo. So nakakalungkot, feeling mo mag-isa ka na sa mundong yan. So ito yung mga expectations, no? Kaya mahirap talaga mag-manage ng oras kapag nagla-long distance relationship, especially because of the time zone. Hindi lang yung distance. At isa pang challenge na kailangan mo rin isipin. Mahal bumisita doon. Syempre, pag-isipin mo, hindi lang naman one-way ticket kailangan bumalik, di ba? More than 100,000 po. Siguro mga 120,000 round-trip ticket. Manila to Brazil, di ba? And back to Manila. So, mahal. Hindi rin mura yan. So, iisipin mo yung future mo, mapapaisip ka, gaano ba katatag ang relasyon namin, di ba? Saan ba ito hahantong? Magbe-break ba kami nito? O hahantong ba ito sa kasalan na originally planned? Kasi base dito sa letter mo, ay ganun nga. Pero malinaw kung bakit niya ito pinili, Selena. Huwag natin kalimutan yan, di ba? Itong 2-year scholarship ng kumpanya niya. Malinaw na kung bakit niya pinili ito at posibleng ma-extend ito dahil pwede siyang i-absorb at gawing employee. Magkakaroon siya magkaroon siya ng trabaho dun sa Brazil, no? Ang dahilan, malinaw din. Gusto niya makapag-establish ng magandang future na ikaw ang kasama niya. 'Di ba? Malinaw din 'yon. At mukhang pinaghirapan niya rin 'to kasi sabi mo, matagal na siya nag-apply for this. At naiintindihan mo 'yan, kaya nga ini-encourage mo siya, 'di ba? Na gawin niya ito. O 'yan ang malinaw. So, kailangan mo na lang talaga, ang advice ko sa'yo, kailangan mong magpakatapang. Dahil kailangan mong pagdaanan nito di ba? Kailangan mong magtiwala sa mga sinasabi niya na magiging okay kayo kahit may distance. Kahit kayo ay malayo sa isa't isa. So, eto na lang, mga pwede mong gawin o subukan para maging successful ang relationship nyo. Unang-una, linawin ninyo gaano ba kayo kadalas mag-communicate.
'Diba? So kailangan magtutugma ang available times ninyo at kailangan mag-commit kayo diyan sa mga sinasabi nyong schedule. Yan, una yan siguro. Tapos kailangan din siguro linawin kung gaano kayo ka-committed sa isa't isa. So, anong ibig sabihin yan? Pag-uusapan nyo yung plano nyo for the future. Kasi kung talagang may plano kayo for the future, edi why not talk about it, di ba? Hindi kayo matatakot na pag-usapan yan, yung mga kasal at lahat. Kasi base sa sulat mo, kasalan talaga. Yes, commitment setting. Kasalan talaga ang hantong nito, di ba? Kaya sabi nga niya sa'yo, asan na yun? Anyway, sabi niya sa'yo, di ba, na kaya niya gustong pasukin to because he wants to build a future na kasama ka. So, linawin niyo yan. Ngayon, pag nandun na siya, gamitin nyo na mga messaging apps, mga social media, mga Viber, mga WhatsApp, mga lahat ng social media, and it has to be consistent communication and updates. Kailangan nyo word na consistency. Kailangan magagawa nyo yan. Dahil pag merong pumalya dyan, papasok na naman ang doubt sa mga isip-isipan nyo. Ganun talaga eh. So magpadala kayo hindi lang kayo nag-uusap, magpadala kayo ng photos, ng videos, ng voice messages within the day. Kasi maganda yon. Kasi kunwari, natutulog siya, pagkagising niya o natatanggap niya yung voice message mo, parang nandyan ka lang din. And vice versa, di ba? And important, kanina na-mention ko to, ang pagbisita doon mahal, 'di ba? Pero siguro kailangan yung pagplanuhan. Hindi man every month, hindi man every other month, baka kailangan yung mag-save para makabisita ka doon, 'di ba? Work around your budget. Pero kung talagang imposible and hindi kayo pwedeng bumisita dahil wala talagang budget, doon muna kayo talaga. Online communication talaga. Pero baka naman magawa ng paraan ng budget, 'di ba? Lahat naman may paraan kung gusto. Sabi nga nila, 'di ba? So baka pwedeng gawin 'yon. Ang communication ninyo na very important kapag long distance relationship, kailangan honest, kailangan open. So lahat ng mga worries nyo, kailangan sabihin nyo agad, hindi yung kikip nyo na lang sa mga sarili nyo at puputok na lang sa huli, 'di ba? Open and honest conversation dahil pundasyon to ng tiwala. 'Di ba? So kung walang tiwala, ba't ka pa makipagrelasyon sa taong to? So very important ang tiwala sa isang relasyon. At dapat mag-continue ka rin sa mga activities na gusto mo. Kung ikaw ay gustong mag-cooking class, go lang. Kung ikaw ay gustong makipagkita sa mga kaibigan mo, as long as you tell him, go lang. Kailangan may individuality ka pa rin. Bakit? Para hindi lahat ng oras mo, nag-aalala ka na lang sa kanya, iniisip mo siya, kumbaga, nako-consume ka na sa worry mo. Huwag mo naman kalimutan yung sarili mo. Dapat ganun, di ba? Jowa time na nakasanayan nyo. Sabi mo nga, may jowa time kayo. Pwede pa rin naman. Kahit abroad siya. Meron naman tayong mga weekend, 'di ba? Kahit magkaiba yung time zone nyo, ang maganda sa jowa time, 'di ba? Mahilig kayo manood ng movies. Pwede nyong gawin, mag-video call kayo, sabay kayo sa laptop ninyo manood ng mga movies. O di parang magkatabi lang kayo sa sine, 'di ba? Tapos pwede nyo pang pag-usapan throughout the movie or after. 'Di ba? O di nakapag-bonding kayo. And very important, planuhin nyo ang future nyo. Ang goals nyo sa future. Dapat merong mga timelines. Dapat may mga timelines. Ay, hindi pwedeng bahala na si Batman. Dapat planuhin nyo na, by this time, dapat nakapagbisita na ako sa'yo. By this time, dapat ay magkasama na tayo. Meron kayong timelines. 'Di ba? Dapat ganon. Hindi pwedeng bahala na si Batman. So, yun yung mga suggestions ko sa'yo. Kasi, kapag kayo ay may goals, motivated kayo sa mga ginagawa nyo, may incentive kayo na nagtatrabaho sa trabaho nyo, and more importantly, magkakaroon kayo ng clear direction. Kasi parehas kayong nakatingin sa isang bagay, which is in this case, magpakasal kayo. So yun yung mga suggestions ko, and hopefully maging successful ang long distance relationship nyo. Siguro para ma-encourage ka at siguro hindi masyado mag-aalala, no? Alam ko a lot of long distance relationships nagfa-fail, pero meron akong alam personally, 2 na long distance relationship, no? Years sila, tipong 4 years, yung isa 4 years, yung isang 2 years. O katulad mo, 'di ba 2 years sabi mo? Yun yung expectation, although pwedeng ma-extend.
Pero naging sila sa huli. Walang third party. Ano ang secret? Communication talaga. Communication and consistency dun sa mga sinasabi nyo. So, Selena of Cavite, good luck. Again, hindi lahat ng long-distance relationship may uwi sa hiwalayan. So, yung pagiging anxious mo, normal, pero manage mo yan. Dahil meron ng mga bagay na pwedeng gawin. At wala kang choice sa ngayon, kundi magpakatapang.